Iminumungkahi ng dalawang mambabatas na ibalik ang death penalty at bitayin pati yung mga dayuhang may kaso kaugnay ng droga. Yan ang unang balita ni Sandra Aguinaldo. Binitay ng China noong November 24 ang dalawang Pilipinong na-convict ng drug trafficking doon. 2013 inaresto ang dalawa matapos makuna ng shabu sa kani-kanilang mga bagahe sa Guangdong at sinintensyahan noong 2016. Sabi ng DFA, ilang beses nilang sinubukang iapela ang sentensya ng gobyerno ng China pero hindi ito pinaboran. Kasunod ng pagbitay, panukala ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, bitayin din ang mga Chinong nahatulan sa Pilipinas dahil sa illegal drug trade. Hiling ni Rodriguez sa Kongreso, ipasa ang House Bill 2459 na naglalayong bigyan ng mas matinding parusa kasama na ang kamatayan ang mga dayuhang mapapatunayang sangkot sa drug trafficking. Sa datos ng Bureau of Corrections, sa 369 na dayuhang nasa mga piitan sa bansa, 205 o higit sa kalahati ang Chino. Pero na-abolish na ang death penalty sa bansa noong 2006, kaya kailangan pang magpasa ng batas para maibalik yan. Kaya sabi ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers, na chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, dapat na rin ipasa ang House Bill 1543 na nagbabalik ng parusang kamatayan para sa mga karumal-dumal na krimen. Matagal na raw niya itong isinusulong at hindi bilang paghihiganti sa pagbitay ng China sa dalawang Pinoy. Itong mga Chinese nationals that are involved sa illegal drugs, no? Takot sila doon sa bansa nila kaya dito sila nagpapadala ng basura nila at nagbebenta ng basura nila Kasi nga nakikita nila siguro dito na maluwag yung ating wala tayong death penalty at wala silang takot. Sa tingin ni Barbers, wala namang kinalaman sa girian ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea ang nangyari. Dahil matagal na raw nagpapatupad ng death penalty ang China. Payo niya sa mga Pinoy, maging alerto at mapanuri para hindi mabiktima ng mga sindikato sa abroad. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.